yung job natin for today. Ito, papalit tayo ng strainer, tsaka gasket, tsaka ATF. Ayan. So kung maalala nyo, 2021, ito yung in-overhaul natin transmission mga katropa. Ayan. Ito yung in-overhaul natin na lagi siya sa long run, laging malalayo yung pinupuntahan. Ngayon ito, dumating, magpapalit tayo ng filter. Almost 4 years, 5 years bago yan, papalitan natin. Tapos ibababa natin transmission, check natin yung crankshaft seal. Meron kasing nag-oil dito, pero suspect ko yung yung sa may vacuum, pump dun sa taas mga katropa, yung leaking. Pero siyempre, although galing leaking papunta rito, kailangan natin i-check yan, tapos palitan natin kung sakaling leaking. Tapos yung torque converter seal for maintenance na rin mga katropa, kasi matagal hindi na papalitan. So tsaka kapalit tayo ng lower arm, kasi may alog na yan. Ayan, halata namang may alog na dyan sa mga ganyan, left and right. Yun lang naman yung gagawin dyan mga katropa. Palit ng ATF, strainer, gasket, tsaka baba transmission, crankshaft seal, tsaka yung vacuum pump, check natin, hindi nakasama yun. Pagka may leaking sa vacuum pump, palitan natin ng seal. So yun yung gagawin natin dyan. So hindi naman ito minamadali, kaya iwanan ko muna, punta tayo sa kabila. So ito naman yung pangalawang job natin mga katropa. So yung gagawin naman dito, yan, papalit tayo ng oil separator. Ito yung bago. So sa oil separator, pag ng packet yan, yung hangin. Kaya pagka hinigop natin to, may hangin siya. Pag binuga mo yung hangin dito, dapat walang papasok na hangin pag bumuga ka rito. Pag hinigop mo yan, meron kasi pag ganyan yung packet yan. Oil separator. Kaya sinawag na oil separator, para nasa separate yung Pero ito kasi sa case nito mga katropa, yung kanyang valve seal, yung kanyang valve basa lahat na yan. Tapos siyempre pagka ganyan nababasa na yung valve seal, so yung valve sa loob, ibig sabihin valve seal na issue niyan. Tapos tingnan niyo naman yung oil separator niya, ayan no. Kakaroon ng ganyan. Parang ng dumi, kumbaga oil na natutuyo mga katropa. Ibig sabihin, yung pala, yung nakaraang taon yata to 2024, parang kung di ko matatandaan, kasi meron silang record, naka-recommendation na pala ng engine rebuild mga katropa. Yan, sabihin may issue yung mga ganyang niya. So ito yung separator, tignan nyo, yan, kapal na. So ito, kapag hinipan natin, dapat walang hangin papasok. So kanina tinesting kong hinipan ito papunta rito, may hangin. Dapat yung hangin niya palabas. So ngayon, ibig sabihin, pagka ganyan situation, sira na si PCB. Yan, si PCB. Sira na yan. Either, siyempre, sa dumi na yan, hindi ba naman masisira yan, or kailangan lang i-lubricate yung loob. Pwede naman. So sa natin na to, papalitan natin ng bago. Kaya nga meron tayong bago. Tapos ayun, pumapasok na yung oil dun sa loob ng Hintay kayo, ang daming oil sa loob. Ayan, kung mapasin nyo itong throttle body, basa na rin yun. Basa na rin ang oil. Dahil sa may problema itong oil separator nya with PCB. So ngayon, lilinisin natin to. Tapos lilinisin na rin natin to. Kukudkurin na rin natin. Total, nakabukas na. Natin ibabalik. So kung ano man yung mangyari pa sa mga susunod na at least meron naman pala tayong naka-quotation na yan na sinabihan natin ng engine rebuild. Dahil sa may leaking, pwede naman top overhaul lang. So kasi pag mga ganito katagal na, sigurado yan malaki na yung plane ng piston yan, tsaka piston ring mga katropa. Pag mga ganito katanda na yung almost 15 years na yan, ganyan mga katropa. First model to yan. So gagawin muna natin yan, tapos papalitan natin ng oil separator. Tapos isa pang panggagalingan kung bakit nagkakaroon ng hirap yung makina nyo, yan. Tignan nyo itong air cleaner nya. Pagka ganyan, barado na yan mga katropa, hirap na makahigop ng hangin yan. Kaya nagkakaroon ng back pressure din. Kaya kailangan laging malinis yan para laging fresh yung hangin na pumapasok sa loob ng ating engine. Yan. Ito puro alikabok na yan. Kaya pinapalitan ko mga katropa yan. Bago. So yun lang mga katropa, at try na muna natin gawin to. Tapos tignan natin kung gaano pa katagal yung kasi nung una nagbabawas daw ng langis. Siyempre unang-una may leaking, kaya nagbabawas ng langis, sabi ko. So try muna natin palitan yung mga possible leaking, oil leak.
gawin para tapos observe natin kung magbabawas pa ng langis. Pag nagbawas ng langis ibig sabihin may problema na mga katropa. Saka na natin gawin yung mga late problem na yan. Total meron naman tayo recommendation nung 2024 dyan. Yan. So gawin natin to, tignan natin kung gaano pa itatagal yung makina niya.